14 na halaman na tinaguri ang wealth magnet plants na nag-a-attract ng kayamanan. According po sa Feng Shui, nire-recommend po ang paglalagay ng halamang ito sa entrance po. Maging po yung success and wealth kayang ibigay sa atin. Parang magnet po yan. Sa pong mabangong amoy at yung kanyang makintab na dahon, yan po ay nagdadala ng good luck. Hello everyone, this is Hermes Sunao, Mini Dino Park and Eco Garden, and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, maswerteng usapan na naman po tayo, no? Ano ba pag-usapan natin? Ibibigay ko sa inyo 14 na halaman na tinaguri ang wealth magnet plants na nag-a-attract ng kayamanan at magbibigay sa inyo na magandang kapalaran sa buhay. Malalaman nyo na kung ano-ano yan sa ating pagbalik, kaya kung ready na kayo mga ka-MDP, tutok lang po. And we're back mga ka-MDP. 14 na halaman po ito, no? Kaya medyo madami-dami kayong pagpipilian, ano? Tingnan nyo po sa inyong garden kung meron na kayo. Tapos i-comment nyo po dito, no? Kung ilang halaman na ba na talagang nagmamagnet ng wealth, ng kayamanan ang meron kayo na alaga ngayon, ano? Iikot tayo sa ating garden at papakita ko po yan isa-isa sa inyo, no? Tara, samahan nyo ako. Sa una nating halaman ay ang halamang aloe vera. Ang halamang aloe vera po ay nagre-reduce ng toxin sa ating hangin, nagre-release po ng healing vibes, ano, sa ating mga kwarto, nagdadali rin po ito ng good luck and good vibes. Malakas po itong magmagnet, no, ng wealth, ano, dahil nga po niraradiates niya po yung negative energy at nililinis niya po yung hangin natin. Kaya naman po, bukod sa benepisyong binibigay niya, nakakapag-attract din po ito ng kaperahan. Sa pangalawa naman nating halaman ay ang Pachira aquatica or money tree na tinatawag, ano. Ito po merong istorya, no. Ayon sa alamat, merong isang mahirap na lalaki na nakakita ng halamang ito sa tabi ng ilog at kinultivate niya po ito, no. At nang ito'y lumago at nagkaroon ng maraming dahon, kanya itong pinagkakitaan at nagdala sa kanya ng wealth and fortune, ano. Maganda po ito. Minsan sa bilang po ng dahon ng mga Pachira aquatica, natutukoy po yung kaswertihan, ano. Sinasabi pong ang 7 dahon, 8 hanggang 9 na dahon ng Pachira aquatica ay senyales na paparating na po yung magandang pangyayari sa ating buhay. Sa pangatlo naman nating halaman ay ang mga areca palm, no. According po sa Feng Shui, ang areca palm ay nagpo-promote ng health, tranquility, no, at prosperity na rin po. At tinataboy niya po yung bad vibes sa ating bahay. Nililinis din po nito yung hangin, ano. At yung kanyang pong lush green na leaves, yan po ang nagdadala ng abundance at positive energy. Sa pang-apat naman po nating halaman, ito pong Chinese money plant, ano, Ophileia peperomoides, yan yung tawag sa kanya, no. Napaka-charming at low maintenance ng halaman na ito. At dahil nga po dun sa kanyang bilog na dahon, ito po ay nagbibigay sa atin ng atraksyon sa mga kayamanan, ano. At ito po ay tinagurian ding Chinese fortune plant, no, na nag-a-attract ng money at good luck. Ang panglima naman po nating halaman ay halamang namumulaklak. Ito po yung tinatawag nating rosal, ano. Sinasabing ito po ay napakabisa na pang-magnet, no, ng kayamanan, ano. At nag-a-attract po siya ng prosperity at yung kanya pong mabangong amoy at yung kanyang makintab na dahon, yan po ay nagdadala ng good luck at sumisimbolo po ng pag-ibig. Sa pang-anim nating halaman ay ang Crassula ovata o mas kilala po sa tawag na jade plant, ano. Nagre-resemble po ng coins yung kanyang mga bilog-bilog na dahon at sinasabing associated po ito sa kayamanan at prosperity. Kaya po kapag meron kayo nito, talagang mabilis ang pasok sa inyo ng pera, no? At maganda po yung talagang simbolismo niya pagdating po sa kaperahan. Sa pampito po nating halaman ay ang mga fern. Ganyan po yung itsura ng kanyang mga dahon. Kita nyo po,
Ang dami niyang mga dahon, ano. According po sa Feng Shui, nire-recommend po ang paglalagay ng halamang ito sa entrance po ng ating mga bahay, ano, or maging sa ating mga workplace, sa ating negosyo. Maganda rin po yan na ilagay dun sa mga bukana ng pintuan, ano. At nag-a-attract po ito ng wealth at sinasabing magbibigay sa atin ng good luck. Sa pangwalo naman po nating halaman ay ang mga potos, ano. Sinasabing ang potos po ay nagdadala ng wealth and good luck. Bukod po dyan, madali pong alagaan, ano. Sinasabi pong yung hugis puso niyang dahon at makikintab na texture nito ay nag-a-attract ng pera at nagdadala sa atin ng happiness, ano. Excellent po siyang air purifier, kaya naman hindi lang po good luck yung kaya niyang ibigay sa atin, kundi binibigyan niya po tayo ng malinis na hangin sa ating tahanan. Sa pansyam nating halaman ay ang mga basil po, ano, nag-a-attract po siya ng wealth and prosperity, no. Sinasabi pong ang mga basil ay sumisimbolo ng financial stability, no. Nire-represent din po nito yung abundance according po sa Feng Shui, sa Hindu beliefs, no. Ang halamang ito ay napaka banal, ano. Po ay sagradong herb, ano, na nagpuposes po ng strong and positive vibrations, ano. Kaya napakaganda po nitong basil. Sa pangsampu naman nating halaman ay ang mga peace lily po, no. Kilala po sa purifying properties niya, no. Nagbi-bring din po ng good luck and wealth. Nagpo-promote po ng healthy living environment, ano, sa atin. At syempre po yung kanyang bulaklak na puti, yan po ay sumisimbolo ng purity at malakas po mag-magnet ng kaperahan kapag halimbawa po natutubo na po at lalabas yung kanyang bulaklak. Pangalabing isa naman po nating halaman ay ang mga rubber tree, no. Dahil po sa kanyang rounded leaves ay sumisimbolo po ito ng abundance, ano. Kahit sa ampong spot ng kabahayan, pwede nyo pong ilagay yan, ano. Pero mas recommendable po siya sa wealth area, no, yung paglalagay dito upang lalong magkabisa ang pag-attract niya po ng wealth. Sa number 12 spot natin ay ang snake plants, ano. Nagpo-promote po siya ng positivity at meron po siyang abilidad na makapag-absorb ng mga harmful gases, ano. Yung kanya pong patayong tindig, yan po ay sumisimbolo ng growth at nakapagbibigay po sa atin ng magandang kapalaran, ano. Yan po yung snake plant at maswerte din po ito, no, kapag namulaklak, dahil yung mabangong bulaklak niya po ay senyalis po na meron kayong mga kahilingan na maaaring matupad. Pang-13 nating spot ay ang mga orchids. Napakaganda ng bulaklak ng mga orchids. Yung kanyang beauty and elegance, yan po ay nag-enhance ng energy ng wealth, ano, and good fortune. May kakayahan din po siyang stimulate at i-enhance yung relationship, ano. Kaya bagay na bagay din po yan sa pagsasama ng mga pamilya, ng mag-asawa at ng iba't pang may kaugnayan sa relasyong kaperahan, ano, sa mga business establishment. Maganda rin po, ano, at sinisimbolo po nito yung love, luxury and fertility. At sa huling-huli nating halaman, ito pong lucky bamboo. Ang lucky bamboo po ay sumisimbolo ng good fortune and happiness, ano. Maging po yung success and wealth kayang ibigay sa atin, ano. Parang magnet po yan sa pag-attract ng magandang kapalaran. Kaya naman po yung stock niya po mayroong bilang po, ano, na ating hinihiling, maaari po nating makuha na nakadepende po sa bilang ng stock. Kaya naman po ayan po yung ating lucky bamboo, nakukumpleto dun sa ating mga wealth magnet plants. So ayan mga ka-MVP, napanood nyo na yung ating vlog at nalaman nyo na yung 14 na halaman na malakas mag-magnet ng wealth, ano, o kayamanan sa ating buhay. Ayan po, ano, paalala lang po, ang ating kapalaran ay nakadepende pa rin po sa ating mga kamay, ano. Tatamad-tamad tayo at hindi kikilos, bali wala rin po na magkaroon tayo ng maraming mas swerteng halaman, ano. Hindi rin po yan obra sa inyo kung hindi po kayo naniniwala, ano. At
hindi tatalab sa inyo yan, ano. Manalangin po sa Diyos, sabayan ng pagkilos, ang pagsisipag, pagpupursige sa buhay, yan po ang magdadala sa inyo ng magandang kapalaran at makamit nyo po yung mga hinihiling nyo pangarap sa buhay, ano. Ayan po, thank you so much sa lahat na nagla-like, nag-share at nagko-comment sa ating mga video, sa mga hindi po nag-subscribe sa ating YouTube channel. Kung bet na bet nyo po yung ganitong usapan, plants and gardening, mag-subscribe na po kayo. Huwag niyo pong kalimutang i-hit yung notification bell para lagi updated sa aming latest uploads, pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages, search na po Hermes Sunaho or Mini Dino Park and Eco Garden. Makikita nyo na yan. Salamat na maraming mga ka-MDP, and this is Hermes Sunaho nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye-bye!